Ngumisi ang nanay ko. Mahal niya si Bea, hindi ikaw. Ibigay mo sa kanya ang bahay at ang pera. Pinirmahan ko na ang mga papel para sa annulment. Sa kanya na si Gardo, pero ang bahay at pera ay akin. Kumusta sa inyong lahat? Salamat sa pagsama sa akin ngayong araw. Bago ko simulan ang aking kwento, gusto kong malaman kung saang lungsod kayo nanonood. Huwag mag-atubiling ibahagi sa mga komento. At ngayon, hayaan ninyong dalhin ko kayo sa kwentong ito. Hindi man lang kumurap ang nanay ko nang sabihin niyang ibigay ko ang asawa ko sa kapatid ko. Hiwa lang siya ng hiwa ng kanyang lechon belly, tumingin ng diretso sa aking mga mata at sinabing, "Bernadette, maging makatwiran ka. Dinadala ni Bea ang anak niya. Mas kailangan siya ni Bea kaysa sa pangangailangan mo sa kanya." Nanigas ako. Ang tinidor sa aking kamay ay biglang bumigat na parang tingga. Ang hangin sa dining room ng malawak na bahay ng aking mga magulang sa Alabang, na karaniwang amoy mamahaling pabango ng nanay ko, ngayon ay amoy inihaw na karne at pagtataksil. Tiningnan ko ang paligid ng mesa. Ang tatay ko ay nakatitig sa kanyang baso ng alak. Iniiwasan ang aking tingin. Ang kapatid kong si Bea ay nagliliwanag. Ang kanyang kamay ay nakahawak ng mapag-ingat sa maliit na umbok sa kanyang tiyan na hindi ko napansin hanggang 10 segundo ang nakalipas. At si Gardo, ang asawa ko sa loob ng 10 taon, ang lalaking humalik sa akin bago umalis kaninang umaga at nagsabing mahal niya ako, ay hawak ang kabilang kamay ni Bea. "Patawad!" bulong ko. Ang boses ko ay maliit at kaawa-awa. Ito ang boses ng batang babae na dating humihingi ng tawad dahil lang sa pag-iral sa bahay na ito. Sa wakas ay tumingin sa akin si Gardo. Walang bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Puno ito ng paghamon. "Bernadette, parang awa mo na. Huwag kang gumawa ng eksena," sabi niya, gamit ang mapanghamak na tono na ginagamit sa isang batang nag-aalburoto. "Hindi namin gustong sabihin sa iyo ng ganito, pero hindi na namin ito maitatago. 4 na buwan ng buntis si Bea Dugtong. Ang kapayapaan, gayon paman, ay panandalian lamang." Hindi lang basta umalis si Gardo. Dumiretso siya sa command central, ang bahay ng mga magulang ko, at inaktibo ang support network. Ang tawag ng mga psychologists sa kanila ay flying monkeys, ang mga taong minamanipula ng isang narcissist para pahirapan ang kanilang biktima. Ang pamilya ko ay isang buong air force nila. Nagsimula ito sa isang text alert sa telepono ko mga 10 minuto matapos umalis si Gardo. Tapos isa pa. Tapos isang baha. "Tita Lydia." "Bernadette, narinig kong nangyari. Dismayado ako sa'yo. Pinalayas mo ang ama ng isang buntis sa kalye. Nasaan ang konsensya mo?" Pinsang Mike. "Dude, ibigay mo na lang kay Gardo ang bahay." Nakaya ng perpekto ang kwento nila. Sa bersyon nila, ako ang mapagiganting mayamang asawa na pinarurusahan ang 2 nagmamahalang biktima ng tadhana. Walang bumanggit ng pangangalo niya. Walang bumanggit ng pagtataksil ng kapatid. Nakatutok ang lahat sa inosenteng sanggol at sa aking pagkamakasarili. Pagkatapos ay dumating ang email. Ang subject line ay simpleng "ang solusyon." Galing ito sa tatay ko. Nakasisi ang nanay ko, si Gardo at si Bea. Umupo ako sa mesa ng aking kusina at binuksan ito. "Bernadette, kami ay nabigla sa iyong inasal ngayong araw. Ang pagpapalayas kay Gardo habang sinusubukan niya maging civil ay hindi makatwiran. Kailangan nating ayusin ang bagay na ito ng pribado nang walang mamahaling abogado na uubos lang ng yaman ng pamilya. Narito ang panukalang na pagkasunduan namin bilang isang pamilya. 1. Agad mong ililipat ang titulo ng bahay sa Alabang kina Gardo at Bea. Magbibigay ito ng katatagan para sa iyong magiging pamangkin.
2. Magbabayad ka ng sustento, alimony, kay Gardo sa loob ng 5 taon. Isinasaalang-alang na isinakripisyo niya ang kanyang karir para suportahan ang sayo. Tumawa ako ng malakas dito. Isinakripisyo ang ano? Ang high score niya sa Call of Duty? 3. Magbabayad ka ng one-time sum na 250,000 piso para sa emotional distress na idinulot kay Bea sa transisyong ito. 4. Papayag ka sa mabilis na annulment. Kapalit nito, papayag si Gardo na hindi habulin ang kanyang legal na paghahabol sa 50% ng kasalukuyang stock ng iyong kumpanya. Ito ay isang mapagbigay na alok, Bernadette. Kung tatanggi ka, susuportahan namin si Gardo sa isang malawakang legal na laban. Sasaksi kami na ikaw ay emotionally abusive at mapagpabaya. Tandaan mo rin, may responsibilidad ka sa batang ito. Huwag mong parusahan ang inosenteng sanggol dahil sa selos mo. Nagmamahal, tatay. Timitigan ko ang screen, lumalabo ang paningin ko sa galit. Gusto nilang bayaran ko si Bea para sa emotional distress? Gusto nilang bayaran ko ng sustento ang lalaking nagnanakaw sa akin? At ang banta na sasaksi sila laban sa akin? Ang sarili kong mga magulang ay handang magsinungaling sa korte para sirain ako para lang itaguyod si Bea. Nakabibighani ang kanilang kapaluan. Umaasa sila sa aking pagkakasala. Umaasa sila sa aking habambuhay na pagsisikap na pasayahin sila. Akala nila kung itutulak nila ng sapat ang dating Bernadette, ang aninong kapatid, ay bibigay para lang tumigil ang sigawan. Nagsimula akong mag-type ng galit na sagot. Baliw na ba kayo? Niloko niya ako. Kapatid ko siya. Pero ang daliri ko ay nag-hover sa send button. Hindi. Ito ang gusto nila. Gusto nila ng emosyonal na reaksyon. Gusto nilang makipag-ugnayan ako, makipagtalo, magmakaawa. Kung nakikipagtalo ako, nakikipagnegosasyon ako. At hindi ka nakikipagnegosasyon sa mga terorista. Binura ko ang draft. Sa halip, in-print ko ang email. In-print ko ang mga text message. Pumunta ako sa home office ko at in-print ang mga bank statement na nagpapakita ng pagnanakaw ni Gardo. In-print ko ang mga resibo ng credit card para sa trip sa Boracay. Gumawa ako ng pisikal na folder. Nilagyan ko ito ng label na Gier. Tumunog ang telepono ko. Nanay ko. Hinayaan ko itong pumunta sa voicemail. Tumunog ulit. Tatay ko, voicemail. Tapos tumunog ang landline. Wala silang tigil. Binunot ko ang landline. Inilagay ko ang cellphone ko sa Do Not Disturb. Pinapayagan lamang ang mga tawag mula sa aking inner circle na sa kasama ang palad ay napakaikling listahan. Nakaramdam ako ng biglaang dumudurog na alon ng pag-iisa. Nawala sa akin ang lahat. Ang asawa ko, ang kapatid ko, ang mga magulang ko, ang extended family ko. Kahit ang mga kapitbahay ay maaring bumaligtad sa akin kapag nagsimula na ang chismis. Ako ang kontrabida sa kwento nila at walang anumang sasabihin ko ang makakapagbago noon dahil ang katotohanan ay hindi maginhawa para sa kanila. Kailangan nilang aminin na si Bea ay mga aagaw ng asawa at si Gardo ay bigo. Mas madaling gawin akong halimaw. Naglakad ako papunta sa bintana at tumingin sa ulan. Kailangan ko ng kakampi. Kailangan ko ng taong nakakaalam ng totoong kwento. At pagkatapos, tila ipinatawag ng aking desperasyon, isang grab car ang huminto sa tapat ng bahay ko. Isang babae ang bumaba na nakikipagbuno sa isang higanteng malatang leopard print at basang payong. Si Zoe, ang roommate ko sa kolehiyo, ang maid of honor ko, ang nagsabi sa akin noong araw ng kasal ko. Binibigyan ko ito ng 5 taon, pero nasa likod mo ako. Nakatira siya sa Cebu. Hindi ko pa siya tinatawagan dahil masyado akong nahihiya. Pero narito siya.
nagmamartsa paakyat sa harap ng bahay ko na parang general na dumarating sa front lines. Binuksan ko ang pinto at bago ako makapagsalita, binitawan niya ang maleta. Tiningnan ang aking mukhang puno ng luha at sinabing, "Nakita ko ang miracle baby post ni Bea sa Instagram. Nandito ako para tulungan kang ilibing ang bangkay." Metaphorically o literally? May dala akong pala. Napahagulgol ako. Pero sa pagkakataong ito ay mga luha ng ginhawa. Hindi ako binigyan ni Zoe ng banayad na yakap. Binigyan niya ako ng mahigpit na yakap na parang sinusubukan niyang pagdikitin ang mga basag kong piraso gamit ang purong lakas ng kalooban. Ipinasok niya ako sa sala, tinanggal ang sapatos at binuksan ng isang bote ng alak na itinatabi ko para sa espesyal na okasyon. Espesyal na okasyon ito, deklara niya, nagsasalin sa 2 malaking baso. Ito ang araw na nagising ka na sa wakas. Umupo kami sa sahig at sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang hapunan, ang biyahe, ang mga text message, ang email mula sa tatay ko. Nang ipakita ko kay Zoe ang email, hindi nalungkot si Zoe. Nagliyab siya sa galit. Nagpalakad-lakad siya sa sala ko, kumukumpas ng ligaw gamit ang baso ng alak. Emotional distress para kay Bea? Sigaw niya. Natulog siya kasama ang asawa mo. Ang tanging distress na dapat niyong maramdaman ay ang hiya ng pagiging kasuklam-suklam na tao. At ang mga magulang mo. Zoe, sinabi nilang sasaksi sila laban sa akin. Sabi ko ng mahina. Sinabi nilang abusado ako. Hayaan mo sila, sabi ni Zoe. Lumuhod sa harap ko at hinawakan ang balikat ko. Makinig ka sa akin, Bernadette. Tumingin ka sa akin. Hindi ikaw ang biktima dito. Ikaw ang bangko. At takot na takot sila. Takot? Suminghot ako. Mukha silang kumpiyansa. Bluff lang yon, sabi ni Zoe. Isipin mo, walang trabaho si Gardo. Walang trabaho si Bia. Ang mga magulang mo ay retirado at nabubuhay sa pensyon, plus anumang limos na ibinibigay mo. Kung papatayin mo ang gripo ng pera, magugutom sila. Inaatake ka nila dahil kailangan nilang bumigay ka bago mo mapagtanto na hawak mo ang lahat ng alas. Tama siya. Masyado akong nakatutok sa emosyonal na sugat, kaya hindi ko tiningnan ang estratehikong tanawin. Gusto niya ang bahay, sabi ko. Akala niya conjugal property ito. Conjugal ba? Tanong ni Zoe. Alam niyong metikuloso ako sa pananalapi. Bernadette, sabihin mo sa akin na hindi mo inilagay ang pangalan ng loser na yun sa titulo. Napang-iti ako ng mahina. Binili ko ang bahay bago kami ikinasal. Nakatitulo ito sa pangalan ng isang korporasyon, Mendoza Holdings Corporation. Ginawa ko ito para sa proteksyon sa liability dahil sa trabaho ko. Nanlaki ang mga mata ni Zoe. Ang prenup. Sabihin mo sa akin na pinapirma mo siya ng prenup. Oo, sabi ko. Nagpumilit ang boss ko noon. Pinirmahan ni Gardo nang hindi binabasa dahil gusto niyang patunayan na wala siyang pakialam sa pera. Pero hindi ko pa ito tinitingnan sa loob ng 10 taon. Hindi ko na matandaan ang mga partikular na sugnay. Pues hanapin natin, utos ni Zoe. Mayong gabi, hahanapin natin ang bawat kapirasong papel, magtatayo tayo ng kuta, at bukas, maglulunsad tayo ng nuclear strike. Ginugol namin ang sumunod na 4 na oras sa pagbabaliktad ng aking home office. Nakita namin ang prenuptial agreement sa isang safe sa likod ng cabinet. Nakita namin ang tax returns. Nakita namin ang mga credit card statement na in-print ko kanina. Habang nagtatrabaho kami, patuloy na binubutas ni Zoe ang aking realidad. Sinabi niya sa'yo na baog ka? Tanong niya habang inaayos ang mga resibo. Bernadette, di ba sinabi mo sa akin noon na tumanggi si Gardo na magpa-test? Tumigil ako. Oo, sabi niya. Alam niyang okay ang mga sundalo niya. Ayaw niyang pumunta sa urologist. Sabi niya, ang problema ay halatang ako dahil sa stress ko. Tama, singhang ni Zoe. O baka ang problema ay siya. At nabuntis si B ng trainer sa gym niya at isinisisi nila kay Gardo dahil may mayaman siyang asawa. Nanigas ako. Hindi man lang sumagi sa isip ko yon.
Hindi magiging ganun katanga si Gardo. Si Gardo ay eksaktong ganun katanga, sabi ni Zoe. At si Bia ay eksaktong ganun kamanipulatibo. Idaragdag natin ang paternity test sa listahan ng mga demand mo. Pagpatak ng 3:00 ng madaling araw, meron na kaming bundok ng ebidensya. Ang consulting fees na regalo pala kay Bea, ang timeline ng affair based sa credit card location data, ang prenuptial agreement na sa muling pagbabasa ay naglalaman ng isang mapangwasak na infidelity clause. Tiningnan ko ang tumpok ng papel. Pangit tingnan. Isa itong kronika ng aking katangahan at ng kanilang kasakiman. Pero ito rin ay bala. Alam mo kung anong kailangan mong gawin, di ba? Sabi ni Zoe, isinasalin ang huling patak ng alak. Hindi mo pwedeng basta hiwalayan lang siya. Kailangan mo silang pulbusin. Kung bibigyan mo sila ng 1 pulgada, kukunin nila ang lahat. Kailangan mong mag-gray-rock. Walang emosyon, batas lang. Alam ko, sabi ko. Ang pagdadalamhati ay ganap nang nawala ngayon, napalitan ng malamig na determinasyon. Kailangan ko ng pating, hindi family lawyer. Pating? Sabi ni Zoe. Si Attorney Diana Sterling. Siya ang humawak sa annulment ng pinsan ko. Kumakain siya ng mga asawang manloloko sa almusal. Ipapagawa kita ng appointment para sa 9:00 ng umaga. Tiningnan ko ang telepono ko. Isa pang text mula sa tatay ko. Hinihintay namin ang sagot mo, Bernadette. Huwag mo kaming piliting pumunta dyan. Sa pagkakataong ito, nag-type ako ng sagot. Sasagot ako sa pamamagitan ng abogado ko. Huwag yun na akong kontakin ulit o magsasampa ako ng kasong harassment. Pinindot ko ang send. Tapos blinok ko ang number niya. Good, sabi ni Zoe. Ngayon matulog ka na. Bukas, gigiyera tayo. Humiga ako sa sofa. Hindi kayang gumalik sa kama na dinungisan ni Gardo. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pero hindi ako nakatulog. Ibinibida ako sa isip ang plano. Gusto nila ng kontrabida? Sige, magiging kontrabida ako. Ako ang magiging pinakamasamang bangungot na maiisip nila. Isang babaeng alam ang halaga niya at may mga resibo para patunayan ito. Ang opisina ni Attorney Diana Sterling ay puro salamin at bakal nakadapu sa ika-40 palapag ng isang skyscraper sa Makati. Sumisigaw ito ng mamahalin na siya mismong kailangan ko. Si Attorney Diana mismo ay isang babaeng nasa edad 50-50 na may matalim na bob cut at mga matang mukhang kayang tumunaw ng bank vault. Nakinig siya sa kwento ko ng walang abala, nagsusulat sa legal pad. Nakaupo si Zoe sa tabi ko, tumatango bilang kumpirmasyon. Nang matapos ako, uminom si attorney ng tubig at tiningnan ang salansa ng mga dokumento na dala ko. Maganda, sabi niya, kalmado at maautoridad ang boses. Tansyahin muna natin ang pinsala. Kinuha niya ang prenup. Binasa niya ito. Bahagyang tumaas ang kilay niya. Sinong gumawa nito? Ang dati kong corporate lawyer, sabi ko. Valid ba? Matibay ito, sabi ni attorney. Isang maliit na ngiti ang naglaro sa kanyang mga labi. Section 4, Clause B. Sa kaganapan ng napatunayang pagtataksil, ang may kasalan ng partido ay magsusuko ng lahat ng paghahabol sa anumang pagtaas ng halaga ng ari-arian ng mag-asawa at magwawaksi ng lahat ng karapatan sa sustento. At tingnan mo ang definisyon ng pagtataksil. Kasama dito ang emotional affairs at financial malfeasance. Tumingin siya sa akin. Hindi ito binasa ni Gardo, ano? Hindi. Sabi niya sumasakit ang ulo niya sa legal language. Pag-amin ko. Mabuti para sa atin, sabi ni attorney. Ngayon, pag-usapan natin ang bahay. Sabi mo, nasa isang korporasyon ito. Mendoza Holdings Corporation. Kinumpirma ako. Binili ko ito 6 na buwan bago ang kasal. At hindi mo kailanman idinagdag ang pangalan niya sa Articles of Incorporation? Hindi. Gumamit ko ba ng joint funds para bayaran ng mortgage? Minsan, nauutal ako. Mula sa joint account, sumimangot si attorney. Lumili kaya ng issue ng commingling.
pwede niyang i-claim na nag-ambag siya sa equity. Pero, singit ko, inilalabas ang spreadsheet na ginawa namin ni Zoe kagabi. Mapapatunayan ko na ang bawat pisong nasa joint account ay galing sa sweldo ko. Wala ni isang kusing na naiambag si Gardo sa loob ng 5 taon. Sa katunayan, ipinapakita ng mga record na ito na nag-withdraw siya ng joint funds para sa personal na gamit. Online sabong, regalo para kay Bea, mga biyahe. Kinuha ni attorney ang spreadsheet. Sinuri ng mga mata niya ang mga kolom. Gumasto siya ng higit 1 milyon sa online poker nung nakaraang taon? Malamang, sabi ko. Nakaramdam ng hiya. Hindi ko tinitingnan ng mga detalye. Binabayaran ko lang ang total bill. Ito ay embezzlement o paglustay, patag na sabi ni attorney. Kinukuha niya ang pondo na ipinagkatiwala sa partnership ng mag-asawa at inililipat para sa iligal na layunin. Pwede tayong mga tuwiran na anumang equity na maari niyang i-claim ay napawalang bisa ng kanyang pagnanakaw. Sumandal siya sa kanyang upuan. Bernadette, heto ang sitwasyon. Legally, nasa napakalakas kang posisyon. Pero practical, nagiging magulo ang mga bagay na ito. Ayaw ng mga hukom sa away pamilya. Kung pupunta tayo sa korte, aabutin ito ng 2 taon o higit pa. Sasaksi ang mga magulang mo. Magiging pangit. Wala akong pakialam, sabi ko. Gusto kong wala siyang makuha. Naintindihan ko, sabi ni attorney. Pero may mas matalinong paraan. Paglaruan natin ang kasakiman nila. Inilatag niya ang isang plano. Tatawagin namin itong honey trap. Akala nila emosyonal ka at mahina, paliwanag ni attorney. Akala nila desperado kang mapanatili ang kapayapaan. Kaya sasakyan natin yun. Gagawa tayo ng settlement agreement. Palalabasin natin, ibinibigay mo sa kanila ang eksaktong gusto nila. Isang mabilis na paghihiwalay para makapagpakasal sila at maging tunay na pamilya. Pero sa fine print, tutukuyin natin ang hatian ng ari-arian base sa mahigpit na termino ng prenup at pagmamay-ari ng korporasyon. Hindi nila pipirmahan yan, sabi ni Zoe. Pipirmahan nila kung hindi nila babasahin, sagot ni attorney. O kung iisipin nilang nakakakuha sila ng mas maganda. I-structure natin ito na i-waive ni Gardo ang karapatan niya sa potensyal na halaga ng stock ng kumpanya mo na akala niya ay malaki. Kapalit ng hindi mo pagsampa ng kaso sa kanya para sa utang niya sa sugal at pandaraya. Pero sa akin ang bahay? Tanong ko. Absolutong oo, sabi ni attorney. Ang bahay ay mananatili sa korporasyon. Ang kasunduan ay magsasaad na aalis si Gardo sa ari-arian sa oras na lumabas ang final decree ng annulment. Pero gagamitin natin ang mga salita para magtunog itong pansamantalang transisyon. Hahayaan natin silang maniwala na nananalo sila hanggang sa matuyo ang tinta. Mapanganib, sabi ko. Umaasa ito sa kayabangan nila. Sang-ayon, sabi ni attorney. Pero base sa sinabi mo, si Gardo at ang kapatid mo ay hindi mga taong metikuloso sa detalye. Sila ay mga oportunista. Makikita nila ang mabilis na hiwalayan at waiver ng demanda at pipirma sila. Naalala ko ang mukha ni Gardo nang umalis siya sa bahay ko. Isa ka lang mapait na matandang dalaga kasama ang spreadsheets mo. Minaliit niya ako. Lagi naman. Gawin natin, sabi ko. Isa pa, dagdag ni attorney. Kailangan nating siguruhin ang mga asset mo agad-agad. I-cancel ang lahat ng credit card. I-freeze ang joint accounts. I-reroute ang sweldo mo ngayon, as in ngayon na. Mapapansin niya, sabi ko. Magwawala siya. Hayaan mo siya, malamig na sabi ni attorney. Ginagastos niya ang pera mo para i-date ang kapatid mo. Tapos niyang maliligayang araw. Paglabas ng opisina ni Attorney Diana, naramdaman kong mas magaan ang pakiramdam ko kaysa sa nakalipas na mga taon. May plano ako. May team ako. Dumiretso ako sa bangko. Umupo ako kasama ang branch manager at sistematikong binaklas ang pinansyal na buhay na binuo namin ni Gardo. Ipinasara ko ang mga credit card. Tinanggal ko siya bilang authorized user. Inilipat ko ang bulto ng aming ipon sa isang bagong account.
na nasa pangalan ko lang. Paglabas ko ng bangko, na-buzz ang telepono ko. Isang notification mula sa credit card app. Transaction declined. Starbucks 450 piso. Bumibili siya ng kape para sa dalawa. Isang latte para sa kanya siguro. At decaf para kay Bea. At sa unang pagkakataon, hindi gumana ang card. Ngumiti ako. Maliit at madamot na tagumpay ito, pero matamis ang lasa. Sorry Gardo, bulong ko sa telepono. Mukhang cash ang bayad mo ngayon. Pero ang tunay na pagsubok ay parating pa. Kailangan kong pumunta sa kanila. Kailangan kong tumingin sa mga mata nila at magpanggap na wasak. Habang hawak ang kutsilyo na puputol sa kordon. Nag-text ako sa tatay ko. Handa na akong makipag-usap. Magkita tayo. Nakaset na ang bitag. Kailangan ko lang siguraduhin na hindi ako masusuka kapag nakita ko sila. Ang cafe na pinili ko para sa pagkikita ay Neutral Territory. Isang payak na coffee shop na may fluorescent lighting at jazz music na medyo malakas. Nasa gitna ng bahay ng mga magulang ko at opisina ko. Dumating ako ng 15 minuto na maaga, hindi dahil sabik ako, kundi dahil kailangan kong pumasok sa karakter. Tiningnan ko ang refleksyon ko sa madilim na bintana. Isinuot ko ang pinakaluma kong cardigan, yung may himulmol sa manggas, at hindi naglagay ng concealer sa ilalim ng mata. Hinayaan kong bumagsak ang balikat ko. Kailangan kong magmukhang talunang asawa, isang babaeng nawala ang lahat at desperadong isalba ang katiting na dignidad. Si Attorney Diana ay nakaupo sa tabi ko. Formal at professional, pero pinalambot niya ang kanyang karaniwang matalim na tingin. Tandaan, bulong niya, idinudulas ang makapal na dokumento sa mesa. Hindi ka CFO ngayon, isa kang wasak na kapatid. Hayaan mong isipin nilang ginagawan kanila ng pabor sa pagpirma nito. Tumango ako, bumabaligtad ang sikmura ko. Hindi natakot ito. Antisipasyon na. Ito yung pakiramdam ng roller coaster na paakyat sa tuktok bago ang malaking bagsak. Sabay na dumating si Gardo at ang tatay ko. Mukhang pagod si Gardo pero mayabang, suot ang blazer na binili ko sa kanya 3 Pasko na ang nakararaan. Ang tatay ko ay naglakad ng may matigas at banal na tindig na inaakto niya kapag pakiramdam niya siya ang moral authority sa kwarto. Umupo sila nang hindi nakikipaggamay. Hindi makatingin si Gardo sa akin. Bernadette? Simula ng tatay ko. Medyo dumadagundong ang boses. Mabuti naman at natauhan ka na. Ayaw namin ng away. Gusto lang namin kung ano ang makabubuti sa bata. Alam ko tay, sabi ko. Hinayaang kumiyok ng kaunti ang boses ko. Tinitigan ko ang mga kamay ko. Pinipihit ang wedding ring na suot ko pa rin para sa epekto. Marami akong naisip tungkol sa sinabi ni nanay. Tungkol sa pagiging ate. Tumingala si Gardo. Napukaw ang interes niya. Kaya sumasang-ayon ka sa mga termino? Singit ni Attorney Diana ng maayos. Sumasang-ayon si Bernadette na ang mahabang legal na laban ay makasasama sa kalusugan ng lahat. Handa siyang magbigay ng agarang annulment. Handa rin siyang i-waive ang karapatan niyang idemanda ka, Gardo, para sa ilang accounting irregularities na natuklasan namin. Napangiwi si Gardo. Irregularities? Sinabi ko na sa'yo na consulting expenses yon. Ano man ang kaso? Patuloy ni attorney na may kumpas ng kamay. Handa si Bernadette na palampasin ito sa diwa ng pag-usad. Tumingin ako kay Gardo. Tinitipon ang lahat ng lungkot na kaya ko. Ayoko makipag-away sa'yo, Gardo. Minahal kita. Kung si B ang gusto mo, kung mabibigyan ka niya ng pamilyang hindi ko maibigay, tumigil ako. Pinupunasan ng pekeng luha. Pwes, hindi ako haadlang sa inyo. Nagpakawala ng hininga ang tatay ko. Narelax ang balikat. Mabuting bata, Bernadette. Alam kong may mabuti kang puso. Gayunpaman, sabi ni attorney. Itinutulak ang dokumento papunta sa kanila.
Para maging legal na may bisa ito at mabilis, para makapagpakasal kayo ni Bea bago ipanganak ang bata, kailangan nating pumirma ng settlement agreement na yun. Iginagawad nito ang annulment/legal separation. Nagsasaad ito na pananatilihin ng bawat partido ang mga asset na nasa solong pangalan nila at winawaksi ang lahat ng paghahabol sa kita ng isa't isa sa hinaharap. Sumimimamot si Gardo, tinitingnan ng makapal na salansa ng papel. Paano ang bahay? Sabi sa email, makukuha ko ang bahay. Ang kasunduan ay nagsasaad na pananatilihin mo ang residency sa address sa Alabang. Maingat na, sabi ni attorney, gumagamit ng napaka-espesipikong mga salita. At aalis si Bernadette sa lugar. Kasama rin dito ang sugnay kung saan sumasang-ayon si Bernadette na hindi humingi ng kabayaran sa 2.5 milyong pisong pondo ng mag-asawa na ginastos mo sa labas. Nanlaki ang mata ni Gardo sa numero. Sumulyap siya sa tatay ko. Alam niyang kung nalabas ang numerong yun sa korte. Magmumukha siyang magnanakaw. Paanong sustento? Tanong ni Gardo. Gahaman hanggang huli. Hindi ako makakapagbayad ng sustento, Gardo. Bulong ko. Pero isinusuko ko ang bahay. Binibigyan kita ng tahanan para sa anak mo. Hindi pa ba sapat yun? Siniko ng tatay ko, si Gardo. Kunin mo na ang deal, anak. Ang bahay sa subdivision na yun ay nagkakahalaga ng malaking pera. Ibinibigay niya sa iyo ang equity. Huwag nang itulak. Tiningnan ni Gardo ang dokumento. Mabilis niyang binuklat ang mga pahina. Pinigil ko ang hininga ko. Kung babasahin niya ang section 12 na tumutukoy sa mga karapatan sa ari-arian ng third-party entities o korporasyon, tapos na ang laro. Pero, nag-scheme lang siya. Naghahanap siya ng peso sign at salitang bahay. Tumigil siya sa signature page. Kinuha niya ang ballpen. Ibig sabihin nito, tapos na. Tanong niya, nakatingin sa akin. Walang bawian. Hindi mo hahabulin ang mga business ideas ko. Hindi ko gagalawin ang business ideas mo, Gardo, sabi ko. Madaling pangako yon dahil wala naman talaga siyang business ideas. At iwan mo kami ng payapa. Gusto ko lang mawala. Tahimik kong sabi. Mumisi siya. Nasa mata niya ang tagumpay. Akala niya nasira niya ako. Akala niya na panalunan niya ang bahay, ang babae, at ang kalayaan niya. Lahat ng iyon habang ako ang nagbabayad. Sa sandaling ito, habang pinapanood ko ang kamay niyang nakatutok sa papel, alam kong wala nang atrasan. Pasasabugin ko na ang buong buhay ko para lang makabuo ng bago. Ang puso ko ay kumakalabog sa aking tadyang. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa adrenaline ng pagpatay. Kung nakikinig ka pa sa kwentong ito, tulungan mo ako sa pamamagitan ng pag-like sa video at pag-comment ng number 1 sa ibaba. Ipinapaalam nito sa akin na kamangha-mangha ka at kasama kita sa paglalakbay na ito. Ang suporta nyo ay mahalaga sa akin. Mag-drop ng 1 para makita ko kayo. Ngayon, tingnan natin kung ano ang mangyayari kapag tumama ang tinta sa papel. Pumirma si Gardo. Ang tunog ng ballpen na kumakamot sa papel ay malakas sa tahimik na cafe. Scritch, scritch. Ang tunog ng isang lalaking pumipirma sa sarili niyang hatol ng kamatayan. Pumirma ang tatay ko bilang testigo. Nagniningning na parang pumipirma siya ng peace treaty na nagtapos sa isang girang siya ang nagsimula. Ayan, sabi ni tatay. Tinatakpan ng ballpen at itinutulak pabalik ang mga dokumento kay attorney. Hindi naman ganun kahirap, di ba? Na yun, makakausad na tayong lahat. Oo, sabi ko habang tumatayo. Nangihinig ang mga binti ko, pero pinilit kong tumayo. Dadaan ako para impakehin ang natitira kong gamit na yung weekend. Pwede mong makuha ang mga susi sa Lunes. Okay ang Lunes, sabi ni Gardo. Inilalabas na ang telepono niya, malamang para i-text kay Bea ang magandang balita. Siguraduhin mong iiwan mo ang washing machine at dryer. Maraming lalabang damit ng baby si Bea. Tumango ako. Kinakagat ang loob ng pisingi ko ng napakalakas na nalasahan ko ang dugo. Siyempre, maiwan ang washing machine at dryer. Naglakad ako palabas ng cafe, kasama si attorney.
Pinapanatili ang bagsak kong balikat hanggang sa makaliko kami at mawala sa paningin. Sa sandaling malinis na, itinuwid ko ang gulugod ko at huminga ng malalim at malinis na hangin ng lungsod. Nakuha ba natin? Tanong ko kay attorney. Matatag ang boses ko. Tinaas ni attorney ang folder. Isang nakakalokong ngiti ang kumalat sa mukha niya. Nakuha natin. Winavi niya ang further discovery. Winavi niya ang sustento. At ang pinakamahalaga, pumirma siya ng pagkilala na lahat ng asset na hawak ng third-party legal entities ay hindi kasali sa ari-arian ng mag-asawa. Akala niya marital asset ang bahay, sabi ko. Isang bula ng hysterical na tawa ang umaakyat sa lalamunan ko. Akala niya, pagkatama ni attorney. Sa batas, sumang-ayon lang siya na ang Mendoza Holdings Corporation ay isang third-party entity at wala siyang habol dito. Pinalayas lang niya ang sarili niya. Ang weekend ay isang surreal na blur ng method acting. Bumalik ako sa bahay ko, at nag-impake. Pero hindi ko inimpake ang lahat. Inimpake ko ang mga damit ko, alahas ko, personal na papel, at mga bagay na may sentimental value lang sa akin. Pumunta ang mga magulang ko nung linggo para mag-supervise, para siguraduhin wala akong ninanakaw na pag-aari ng sanggol. Nandun si Bea na nakaupo sa sofa ko, kinakain ng snacks ko. Itinuturo kay Gardo kung saan isasabit ang isang baduy na bagong painting na binili niya. Bernadette? Tawag ni Bea habang tinitip ko ang kahon ng mga libro. Iwan mo yung Dyson vacuum. Pumapatay sa likod ko. Hindi ko kayang magbuhat ng mabigat. Tiningnan ko siya. Nagniningning siya sa tagumpay ng paboritong anak na sa wakas ay nanalo ng grand prize. Nasa kanya ang asawa ko, ang bahay ko, at ang kinabukasan ko. O kaya ang akala niya. Siyempre, Bea, sabi ko. At ang espresso machine, dagdag niya. Sabi ni Gardo, gumagawa ka raw ng masarap na latte. Kailangan kong matuto. Iwan mo. Pumasok ang nanay ko sa kwarto, umiling. Kita mo, Bernadette, masarap sa pakiramdamang magbigay, di ba? Napakarami mo naman. Tama lang na magbahagi sa mga kapuspalad. Nakakapagpalinaw, sabi ko. Huwag kang magmukhang maasim tungkol dyan, saway ni nanay. Malaya ka ng babae ngayon. Makakapag-focus ka na sa career mo. Yan naman ang lagi mong gusto, di ba? Walang asawang ipagluluto, walang anak na alalahanin. Ikaw lang at ang pera mo. Ang paghamak sa boses niya, nang sabihin niya ang pera ay damang-dama. Gayunpaman, nakatayo siya sa bahay na binili ng pera ko. Suot ang sweater na binayaran ng pera ko. Opo nanay, sabi ko, binubuhat ang huling kahon. Ako lang at ang pera ko. Naglakad ako papunta sa pinto. Nakatayo doon si Gardo na nakalahad ang kamay para sa mga susi na dapat kong ibigay sa kanya. Walang samaan ng loob, Bernadette, sabi niya, nag-aalok ng kamay na tinanggihan kong kamayan. Sana, pwede tayong maging magkaibigan para sa kapakanan ng pamilya. Magkaibigan? Inulit ko. Tinitingnan siya ng diretso sa mata. Paalam, Gardo. Enjoyin mo ang bahay. Damihin mo talaga. Inabutan ko siya ng set na mga susi. Yon ang mga lumang susi. Nakaschedule na ako ng locksmith para sa Lunes ng umaga, 1 oras pagkatapos maihatid ang eviction notice. Pero hindi pa niya kailangang malaman yon. Naglakad ako papunta sa kotse ko. Isang rental dahil itinago ko ang company car sa isang garahe, rekomendasyon ni attorney. Nagmaneho ako palayo, pinapanood sila sa rear view mirror. Kumakaway ang mga magulang ko. Naghahalikan sina Gardo at Bea sa pintuan. Isang perpektong larawan ng masayang pamilya. Nagmaneho ako ng 2 kanto, tumabi at sumuka sa mga damuhan. Tapos na ang pag-arte. Ang pagkahilo sa pagpapanggap na mahina, sa pagpapanggap na tinatanggap ang pang-aabuso nila, ay sa wakas inabutan na ako. Pinunasan ko ang bibig ko, uminom ng tubig, at tiningnan ang sarili sa salamin. Nagawa mo, bulong ko. Ngayon, sunugin mo na ang lahat.